Hindi ko ma-imagine yung buhay ko dati. Siyempre, barkada. Alam naman natin pag barkada, may inuman. Tapos minsan, nagsusugal. At the same time, siyempre pag barkada, laging magkakasama. Halos araw-araw inuman, mag-invite yung isa. So ako naman, sama sa kanila upang makapag-inuman sa kanila. Hanggang isang araw, naimbitahan ako ng kaibigan ko umatin ng church. Yun, umatin ako every Sunday may nagbabago sa akin. Yung pag-attend ko every Sunday. Tapos minsan, pag iniimbitahan ako ng barkada ko, alam mo yung kusang na ako na tumatanggi, hindi na ako sumasama. Tapos, ganun, every Sunday na every invite sa akin nila na sumama sa kanila para mag-inuman. Hindi ko namamalayan sa sarili ko na natatangihan ko sila. Hindi katulad dati na pag isang invite nila, sumasama ako, nakakapakinig ako ng salita ng Panginoon. Tapos, every Sunday din, nagre-rema yung mga word ng Panginoon sa akin. Hanggang sa nakasama ako sa ministry. At ako, hindi na nila ako ini-invite kasi alam nila na hindi na talaga ako sasama. Tapos, hindi ko ma-explain, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, pero alam kong may nagbago sa akin. At alam ko yung ang Panginoon na nagbago sa akin nung time na yun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi ako nagbago. I mean, yung mga dating gawa ko na makamundo, ginagawa ko pa rin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na kung hindi dahil sa Kanya, hindi ako nagbago. Saka panalangin ko sa Panginoon at magpatuloy ako sa bago kong buhay na bigay ng Panginoon. Ako nakakilala sa Panginoon Hesus ay marami akong natutunan ng bisyo. Dahil sa kabataan, sinubukan ang mga bisyo na binigay ng sanlibutan. Tulad ng barkada, sugal, sigarilyo at pag-inom ng alak. Maski na may pamilya ako, na ako ay ganun pa rin, uminom pa rin ako. At nakikipagbarkada pa rin. Hanggang makakilala ako sa Panginoong Isus sa isang mission crusade sa aming lugar. Mananampalataya na ako ay nakikipag-inuman pa rin ako sa mga dati kong kaibigan at paminsan-minsan. Hanggang isang araw, habang kami nag-iinuman, may nagtanong sa akin na isang kaibigan. Ang sabi ay, ang tanong ay, pare, balita ko, born again ka na raw. Ang sabi ko ay, oo. Magmula noon ay, hindi na ako nakipag-inuman pa uli. Kung minsan na nagkikita-kita na kami ng mga dati kong kaibigan ay nakikipagkwentuhan lang ako at hindi na ako uminom. Salamat sa Panginoon at ako ay Kanyang binago. 2 Corinthians 5:17, and I quote, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed, behold, the new has come." Kaya mga kapatid, pagsigapan natin mamuhay kalooban ng ating Diyos Ama. Ang lahat ng ito, ang lahat ng papel pasalamat ay binabalik ko sa Panginoon. Amen.
Ito ang Ebanghelyo, ang tunay na nagbago ng buhay ko. Hindi man ito katiyakan ng isang magaan na buhay sa mundong ito. Sabagat ito'y kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Iniligtas ako ni Jesus, hindi dahil ako'y karapat-dapat, ngunit dahil sa kanyang awa, biyaya, at pag-ibig na walang hanggan. At ngayon, ako'y namumuhay hindi dahil para sa aking sarili lamang, ngunit para sa Diyos, at handang sundin ang lahat ng kanyang mga salita upang ipahayag ang lahat ng ito sa iba. Na ang Ebanghelyo ay hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo at para sa ating lahat.